Good morning, good afternoon, good evening, mahal naming mga followers. So, tuloy po tayo sa ating mga ginagawa. Ngunong as Revealer is always live. And, siyempre po, kapag live, maganda. Diyan mo talaga makikita yung freshness ng idea. Hindi yung edited videos, hindi yung scripted videos, hindi yung kung ano-anong mga videos. Kaya if you like this post, if you like my presentations, my revelations, please share, please react po, please comment. Hindi yung parabagang mga kinakaigitan natin. No? Hindi yung parabagang kinagagalitan natin, kinakainisan natin. Actually, maraming mga views, marami pong nakikita ako nagko-comment na sabi nila, ito yung reaction nila, ito yung kanila, ito yung kanila. Natutuwa naman po ako sa kanila. Thank you very much po. Pero parang hindi siya totoo. Kasi nakikita ko naman talaga na walang mga reaction sa mga post ko. Walang reaction sa post. Pero pag nagkikita kami, pero ayaw ko ba, ano ba yung magandang kwan doon? Yun ba yung totoo o yung sa post lang nag-react ng totoo? Kasi marami pa ako nakakausap na natutuwa sila sa mga post ko, ganyan. Na ano po nila, no, yung mga post, pero hindi ko nakikita yung reaction nila sa mismong post. Kundi nag-uusap lang kami personal. Ayun, personal po siya. So siguro baka yun ang pinakamaganda sa inyo po. Ano po kaya ang pinakatunay na reaction doon? Yung nagre-react sa post ko na pag nagkikita kami personally, wala naman silang ano sa akin, o yung hindi nagre-react sa post, pero personally, nakikipag-ano sa akin, sa mga post ko. So, ako po, nung Revealer is a teacher, principal passer, but still, waiting to be hired. Ayan. At school head po tayo, no, ngayon. And, kung marami man po naiinggit sa akin at ayaw ako maging school head, no problem po, no? Pwede naman ako mag-teacher 7 lang. Kung ayaw na ayaw nyo talaga sa akin. Wala naman pong problema yun, no? Kung talagang kaiingitan ako at ayaw ako ilagay, don't worry. I can continue my work. Kung ano man po yung nandyan ako. At kung palagay nyo po, karapat dapat tayong maging Secretary of Education or maging Senador ng Pilipinas, thank you po sa support po ninyo. No? Nung as a Revealer is always accepting the gift of God to me. Because my purpose is not to have a highest position, but to build the nation. Because that is the dream of our vision in the Department of Education. Yan? Sabi niya? We dream of a Filipino who passionately love his country and whose values and competencies enable them to realize their full potential to helping the nation. Diba? Yun lang naman po ako I am one of those children during those times, no? Nakagraduate lang naman po ako 2008, no? So we are the hope of the motherland according to our pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. So ito na po yung bunga ng pagiging hope of the motherland ko, no? I study na kahit na mahirap ang buhay, pinilit mag-aral ang makapagtapos ng pag-aaral para po makatulong sa bayan. And now, ito na po ako, no? I am one of those children na naging hope ng motherland na ngayon po ay ina-apply ko na po sa totoong buhay ang akin pong mga pag-aralan. So kung balikan po natin, ito na po. So this is one of the hottest siguro, no? Hottest issue ngayon na si mahal nating Pangulo ay istadihan pa daw po niya. Mag-i-study pa daw siya kung ihaholiday ba niya itong February 25 as EDSA, People Power Anniversary. At parang palagay ko po ay nag-decide na po na hindi na daw talaga nila gagawing regular holiday ito. Then, may reaction po ito. Ito po kung makarelate kayo sa aking reaction. Yan. That is my reaction. So, sana po magustuhan po ninyo kasi live po tayo. Hindi po ito edited. Hindi po ito scripted na live po ito. Yan. Parang wala nang
na sa maayos na takbo. Parang wala na ha, hindi sabing wala na ha, parang wala na ang takbo ng utak ng ating mga lawmakers ngayon. Bakit po? At ko nasabi, no? Why? Ito kasi, kung babasahin mo yung ating Philippines Constitution, ito basahin natin ha. The separation of church and state in the Philippines is mandated by Article 2, Section 6 of our 1987 Philippine Constitution. Yan. Napo natin, basahin natin. Stating, the separation of church and state shall be inviolable. Supported by Non-Establishment Clause, Article 3, Section 5, this ensures government neutrality, prohibits state religion, and protect religious freedom. Yun naman pala po eh. Ano ba ang key aspects of the separations of church and state? Ito, basahin natin po ha, para maganda. Ayan o, yan. Para may sinusundan tayo. Key aspect of the separation of church and state. Inviolability. Ayan. The principles is absolute. Ayan. Absolute ha? And cannot be violated. Ayan. Bawal na bawal po talaga siyang ma-violate. No? Absolute. Grabe. No official religion. Ayan. Walang official religion. The state cannot establish an official religion or prefer one over the other. Ayan. Bawal pala eh. Na maghari-harian yung isang religion. No? Neutrality. The government cannot use specific public funds to support any religious sect. So, bawal na bawal din po sa gobyerno na magpapatayo ng simbahan ng isang religious sect. Oh, sect, di ba? Na gobyerno mismo ang magpapagawa niyan, no? Then, freedom of worship. The free exercise of religious profession is guaranteed. Freedom of worship, yun na. Mutual respect. While the state cannot interfere in the internal affairs of the church, this does not prohibit the church from engaging in public issue. It does not stop the faithful from exercising their rights as citizens. Ayan, marami pa siya. Ayan, the contextual basis po niya. Preamble 1987 Constitution. The 1987 Constitution begins with imploring the aid of Almighty God, acknowledging the religious nature of the Filipino people, while still establishing a secular state. Article 3, Section 5 guarantees that no law shall be made respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Legal standing. The Supreme Court has ruled that this separation does not mean a total prohibition or cooperation, but rather prevents the state from favoring or discriminating against religion. Ayan. So, yun na naman po pala kadali, wala pong mga discrimination, wala pong prohibition, na favor lang doon sa isang religion. So, yun po, napakadali pong basahin at napakadaling unawain. Diba? So, ito po yung naiisip ko, Basahin niyo po, sa sobrang dami po ng mga holidays. Yan. Bakit itong EDSA, na hindi naman siya religious, celebration, o ano pa man ko ng relihiyon, ay naging hindi holiday. Samantalang itong ibang mga activities like, ayan, may dami, nakalagay na po yung mga holidays na yan. Yan, di ba? Kita nyo, mga religious. Hindi po ba? Mayan ay mga religious na mga celebrations. Kung ang state sana po, ay walang pabor-pabor, walang favor-favor over the other religion, yung nakalagay dyan, the state cannot establish an official religion or prefer one over the other. Bakit pinapayagan ng gobyerno yung mga religious celebrations na yan? Dapat po, kung pinayagan nila ang iba, payagan nila lahat. Tama? At kung pagbawalan nila ang iba, pagbawalan lahat. So, dapat ganun po yun. Parang wala pong lalabas na favor over the other. Tama? At nakapagtataka dito, bakit yung EDSA na hindi naman siya religious? Tama ba? Tama po ba ako? Hindi religious ang EDSA?
ay hindi pinayagang maging holiday. Nasamantalang yung ibang mga celebrations na mga religious ay naging holiday. Hindi po ba? Major holidays pa na lahat ng tao ay nagsiselebrate, parang lahat sila ay mag-holiday. Hindi siya, may mga holiday naman talaga, pero hindi siya po ganoon ka na lahat, no? Ito, yung mga hindi naman talaga major holidays. Sige, check natin. Ayan, no? What are religious holiday? Ayan, basahin natin para makita natin po. Ayan. Ayan yung mga holiday, na religious. Religious holidays in the Philippines are heavily influenced by Catholicism. Ayun naman pala Pero nakalagay diyan sa ating constitution, dapat ay wag mag-over yung isang religion sa isang religion, di ba? Ang linaw Wala akong na-kwan po dito I respect all, no? Ayan, no official religion. The state cannot establish an official religion or prefer one over the other. Yan naman po yung rules diyan Ito dito, mas marami po sa Catholicism, featuring major non-working days like Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday, Christmas Day, and the Feast of the Immaculate Conception. While other significant observations include All Saints Day, All Souls Day, and major Islamic holidays like Eid al-Fitr. Di ba? Isa lang nga sa Muslim Dapat nga marami rin yan no? Monday, Thursday is April 2 to 2026. Good Friday is April 3, 2026. Black Saturday, April 4. Eid al-Fitr, isa lang nga Eid al-Adha. Ayan, dalawa na. All Saints Day, Feast of the Immaculate Conception, December 8. Christmas Day, December 25. Ayan yung mga major religious festival and local holidays. Ito, local holidays lang ito hindi siya major Feast of the Black Nazarene, January 9. Sinulog Festival, Sunday of January. Ati-atihan Festival. Okay lang yan, kaya hindi naman ito religious ito. Religious pa rin ba ito? Dinagyang Festival, Moriones Festival, Flores de Mayo, Pahiyas Festival, Obando Fertility Rites. Ayan. At isa pa dyan, yung Chinese New Year, ayan Chinese New Year is celebrated as a special non-working holiday in the Philippines to honor the deep-rooted historical, cultural, and economic influence of the Chinese Filipino community, which dates back of the 400 years. Nakalagay sa presidential proclamation. Parang 1006 yata yun. Hindi ko nagkakamali. Pero itong EDSA, ano ba itong EDSA? Parang ayaw nga talaga nila ng EDSA siguro. Ito kasi medyo masakit ang kasaysayan. Ayan. Ayan. Historically naman to. Historically, no? Yung EDSA naman kasi. Ayan. So, nakikita po natin dito na para bang ang EDSA, hindi naman po religious yun. No? Pero kung i-apply mo ang Philippines Constitution, may naghari-hari ang relihiyon, di ba? So, kayo na po ang mag-isip. No? Binibigay ko na po sa inyo yung panahon kung ang EDSA ba ay dapat maging regular holiday na hindi naman religious, na samantalang ang dami-dami mga religious na pumapabor sa isang religion. Tama? Wala akong nakita ang mga holidays sa ibang mga religions, kundi yung dalawang religions lang. Subagay, baka major religions po sila. So, in the name of 10,000 religions all over the world, I respect po yung inyong point of views, I respect your dogmas, your teachings, your principles, your doctrines, no? But not to the point that it will be imbalanced, inconsistent, and siyempre po, misconceptions po sa reality ng buhay natin, because the truth and the reality hindi po pwede maghiwalay. Kasi naka-base lang naman po si truth kay reality. Kung puro po fantasy yan, marami pong pwedeng mag-claim. Lahat pwedeng mag-claim. But the reality, hindi po pwedeng i-claim. Ang reality po ng ating kwan ngayon ay dapat po pag-isipan ng gobyerno kung i-honor pa rin ba yung mga religious holidays na yan. Kasi kung pagbigyan mo ang isang relihiyon, dapat pagbigyan mo lahat. Tama? No? So, thank you po sa support po ninyo, no? Kung pagbigyan mo ang isang relihiyon na mag-holiday, pagbigyan mo na lahat. Kasi ayon sa rules, no? Sa rules na ating binasa, wala pong dapat maghari-hari ang relihiyon laban sa ibang mga relihiyon. Tama? So, kung pagbigyan mo ang isang relihiyon ng holiday niya, pagbigyan mo na rin lahat ng relihiyon na holiday rin lahat. Diba?
Hindi yung papabor ka lang doon sa isang relihiyon at yung ibang relihiyon ay hindi mo na ano ng gobyerno. Tama? So, ang EDSA 2025 ay isang holiday dapat. Kasi hindi naman po religious holiday yan. No? Yung mga religious ang dapat mawala. Para po, patay-pantay na. Tama? Yun na nga po yung malaking problema sa Philippines. Nandyan yung 1987 Philippines Constitution, but our lawmakers rejected it. Di ba? Nakalagay naman din talaga doon. Kung papayagan mo, di payagan mo na lahat. Oo. Di ba? Kaya nga nakalagay dyan the preamble di ba? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Pero actually, sa Bible, wala kang mababasang holidays dyan. Okay ko lang kung mayroon, pero parang wala akong nakuha na holidays. Baka yung sa kanya na pinapa-celebrate talaga ng Diyos yung holidays. Nakalagay po ba sa utos ng Diyos na i-celebrate ang holidays sa buong mundo? Kasi ang pagkakaintindi ko po, pinapa-celebrate siguro yung mga holidays siguro doon sa mga totoo talaga ng mga apo ni Abraham, yung mga Abrahamic patriarchs, di ba? At saka yung mga Judah, di ba? Or Israel daw, Israel. Yan, siguro. Pero maliban po doon, parang wala na po ako nakikita na pinapa-celebrate tayo ng kung ano mga celebration, maliban lang siguro sa panahon ni San Pablo, na parang nag-iipon-ipon sila doon tuwing linggo ba yun? Tuwing Sabado, no? Yan, parang may ganyan. So, wala na pong ibang mga holidays dapat. Kung ang inyong lingkod po, ang inyong tatanungin in my own opinion and my own suggestion and recommendation, dapat po tatanggalin lahat ng holidays na religious. Maliban lang doon sa lugar na doon lang siya. Na? Tama. Halimbawa, New Year. Yan, ano yan? Ano ba ang New Year? Hindi po ba religious pa rin? Kung ganyan po, sana sa government natin, tanggalin na lang po lahat ng mga religious holidays. Or kung gusto nyo, lahat ng relihiyon, mag-celebrate na rin. Iglesia ni Cristo, i-celebrate din natin. Baptist, i-celebrate din natin. Saksi ni Jehovah, i-celebrate din natin. Mga born again, i-celebrate din natin. Ang mga holidays na Pentecostal, lahat ng holidays, i-celebrate natin kung ganyan. Kasi po, para walang maapakan. Kasi nakalagay sa Constitution, walang relihiyon na mas mataas sa isang relihiyon. Tama? Yun dapat. So, or else, tanggalin na lang lahat para wala nang magkuha na relihiyon. Tama po? At yung mga hindi na lang religious ang ating gagawing holidays. Tama? Para naman po, magkaroon po ng justification itong ating 1987 Philippines Constitution. Kagaya po ng nasabi ko, marami pong mga lawmakers ang gumagawa ng batas, nahihiwalay na po sila sa tamang landas. So, Nonong S. Revealer po, I am recommending, I am revealing, I am just suggesting, hindi po ako namimilit to proselyte others about this principles of life. Ang akin lamang po ay gusto ko lang pong malantad sa inyo so that you can think of and you can share it to the government. Because tayo po ang boses ng gobyerno. Sino pa bang magboboses? Sino pa bang magsasalita kundi ang tao rin? Kasi ang tao ay gobyerno. No? We are governed by the people and we are also people. Di ba? So, yun na po ang aking ibig sabihin, mga kapatid. So, medyo masalimuot na mga pangyayari, medyo masalimuot na mga decision making ang gagawin ng gobyerno, but ito lang po ang lagong sinasabi sa inyo, our lawmakers today, sa sobrang dami nila, may congressman, may senador, ano bang batas ang pinanggagawa nila na ina-apply, na napapakinabangan, Marami pong batas na ginawa na para lang wala namang silbi, na wala namang pakinabang. Isa na po dyan yung RA 9003, yung sa basura. Marami na bang kinulong na Pilipino sa basura? Marami na bang kriminal sa basura? Wala po. Yan po sabi ko sa inyo na ang dami-daming senador, ang dami-daming congressman, ang dami-daming ginawang batas. Pero may nabasa ako pag marami daw batas, maraming kagagawang hindi maganda ang isang lugar. Dapat, kung ano yung batas, simplihan lang ang batas para madaling masunod. Sa sobrang dami po ng batas, nakakalito na po sa part ng mga tao. Ganon din po sa eskwelahan, i-relate ko sa school. Sa sobrang dami ng mga rules na ibigay mo sa mga bata, malilito ang mga bata.
Dapat po, simpleng rules lang ang ipapagawa ng gobyerno para madaling masunod. Yun lang po sana. So, sana po ay naunawaan niyo pong ibig ko sabihin, no? Sana po ay wag po kayo magalit, magtampo, o mag-ano pa man kay Nonong Revealer. Hindi po ako nagpapasikat na sabi ganito, no? Hindi po tayo, ang atin lamang po, nire-reveal lang naman po natin ang ating opinion, ang ating suggestion, ang recommendation, suggestions to the government of the Philippines so that sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. At palagi ko po sinasabi dito, ang mga child abuse law na sobra-sobra, overprotection of the children, hindi na po siya sumusunod sa law ng Diyos. Kasi sa law ng Diyos, disiplinahin ang mga bata, parusahan ang mga bata, so that magkakaroon po sila ng, ng accountability. Dahil may sanctions po ang ginagawa nila. May consequences po ang ginagawa nila. Hindi yung palakihin natin sila na walang sanctions, walang consequences, walang accountability. Lumalaki ang mga bata po na ganon. At lalaki sila na ganon. Kaya nga, ngayon, dumadami ang mga salot sa lipunan. Diba? Kasi nga, walang accountability, walang sanctions, walang consequences. Kaya nga po ang gobyerno, dapat po sumunod po sa Singapore, sumunod sa China, no? Na pinaparusahan po talaga ang mga bata so that, no? Hindi yung mga bata, kundi yung mga batang pasaway, I mean. Kasi sa school po o sa ang komunidad po, may bata talagang likas na pasaway. Hindi maiwasan yun. Sa 100% po, may 10% talaga yan dyan, matigas ulo. Kaya kung hahayaan natin sila na walang sanctions, walang accountability ang ginagawa nila, no? Walang consequences ang ginagawa nila, lalaki po silang ganun na lang ang pag-iisip nila. Pero sa mga batang matutuwid na, mababait na, sanay na sa bahay kasi tinuruan ng mga magulang na disiplina sa bahay, no need na po. Yun lang po yun, mga kapatid. Kaya sa paaralan po, ang mga batang mabubuti, matatalino, no need na po disiplinahin yun. Di ba? Kasi po, yan po ang pagkakamali kasi ng mga tao na ang discipline at saka teaching, isa lang daw. Mali po, hindi po. Iba yung discipline, iba yung teaching. And learning, iba yun. Yan po ang dapat mabusisi ng gobyerno natin, no? Tapos, ito pa, maliban pa dyan yung death penalty. Biblically, Quranically, death penalty naman talaga sa dapat death penalty. Pero sa hindi dapat death penalty, wag po. Kasi may kasalanan talagang hindi mapapatawad. May kasalanan ding napapatawad lang. Di ba po? Yan po ang pagkakahiwalay ng mga lawmakers, ng mga senators natin na gumagawa ng batas na hindi na po nasundan kung ano po ang will, ang aid of Almighty God. Kagaya ngayon, ayan na, di ba? Nawala na sila doon sa kanilang aid of Almighty God. No? Kasi nga, unang-una, hiniwalay na po nila yung religion at saka yung state. Na samantalang hindi naman pala nila kayang ipaghiwalayin. Kasi yung mga holidays nga, puro religious. So, di ba? Nahiwalay ba nila yon? Yan. Thank you po. Sana po naunawaan niyo po ako. I am Nonong S. Revealer. Nilalantad ko po ang relihiyon o ang paniniwala pala, hindi relihiyon the faith and the beliefs of Dr. Jose Rizal. Yan naman po ang nais ko pong ilantad sa inyo na si Dr. Jose Rizal at ang ating mga ninuno, kagaya ni Nanay Gomez Burgos Zamora, naniniwala po sila na ang Diyos ay earth at universe. Naniniwala po sila na ang nature is the extension of God. Na inilalantad ko rin po dito sa inyo sa Nonong S. Revealer TV so that mag-isip po kayo kung sino po ang nasa tama. Kung ang Diyos mo revolto, okay naman po kami doon, walang problema. Kung ang Diyos mo ay hangin na invisible, wala rin pong problema. Kung ang Diyos ninyo ay si Buddha, wala rin problema. Lahat po ng bahagi ng earth at universe, gagawin mong Diyos, wala pong problema sa amin. Yeah? Kung revolto yung Diyos nyo, no problem. Kasi ang revolto ay bahagi po ng earth at universe. Kung ang Diyos mo sarili mo, no problem. Kasi ang Diyos mo ay bahagi ng earth at universe. So, wala po tayong itatahapon sa earth at universe kasi po bahagi po yan ng earth at universe. So, we need to respect each other, no? To love each other, even your enemy,
Love your enemy. Love your neighbor as you love yourself. Bakit nag-aaway-away sa religion? Bakit nagkakagulo sa religion in the name of 10,000 religions? Kasi po, ang gusto nila po, sila lang ang maghari-hari. Maghari-harian ang isang religion ay aapakan lang nila. Yan po ang ginawa nila sa religion ng aming mga ninuno. Kung sabihin yung religion, ha? Pero hindi po religion, kundi beliefs na animism. Beliefs na paganism. Ha? Di ba? Yan ang mga pinakaunang religion, animism. Hindi kayo. Ha? Lumitaw lang kayo. Ilan na lang eh. Animism naman talaga pinakaunang religion. Yan po ang dapat malaman ng lahat. Na? Nature. Bago ang lahat, nature mo na. Basahin niyo sa Biblia. Yan pa ang malaking problema. Tubig, ang nauna. Dilim, liwanag. Nature. Yan po, kaya huwag kayo magpayabang na kayong naunang religion. No way. Yan po. Yan po ang patuloy nilang ikinahiya, patuloy nilang inapakan, patuloy nilang ininsulto ang paniniwala ng aming mga ninunong taga-Antique, taga-Panay. Bago pa dumating ang 12 datu from Borneo. Di ba? Yan yung paniniwala ng aming mga ita na mga ninuno. Ayan. Yan po. Yan po. Yan po. So, inaapakan ba? Dinudurog ba nila? Yes, hanggang ngayon, dinudurog nila. Kasi pinagtatawadan nila ang mga pagano. Mga pagano daw, di ba? Mga animismo, di ba? Ang galing, di ba? Pero kung sila ang anuhan, magagalit din sila. Saan ba galing yung ostya? Di ba? Sa earth. Saan galing ang Bible? Sa earth. Saan galing ang rosary? Sa earth. Saan galing ang wine? Sa earth. Saan galing ang rebulto na clay? Sa earth. Lahat kinuha sa earth at universe, din hindi nirespeto ang pinagkunan na earth at universe. Saan galing ang holy water? Sa earth. Lahat ng relihiyon nagbaptismo sa water. Pero ang water lang ang holy, ang earth hindi. Di ba po? Yan. So, mga kapatid, it's time to open up our minds. It's time to open up and reset the mind of the people. Wala pong mangyayari sa gobyerno natin kung ganito po tayo. Kaya po dapat gawin po natin ang nararapat para sa bayan. Kasi nga po, sabi ng Dr. Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kaya alam na ni Dr. Jose Rizal na may lalabas talaga na nonong revealer na magpapatuloy ng kanyang advokasya. Alam niya na may lalabas na henerasyon na magtutuloy nito. To open up, to reset the mind of the Filipino people about the real and existing God of all God of the Filipino people before the coming of the foreigners here in the Philippines before 1521, before 1380. May mga Pilipino na po na may sariling Diyos, may sariling paniniwala, may sariling pamahalaan na pinatay, pinalipin, pinahirapan ng mga dayuhan. We have our own identity before the coming of all the foreigners here in the Philippines. Yan yung gusto ko po na malaman ninyo. No? Na bago dumating ang mga dayo, mayroon na tayong sariling atin. At ang sariling atin ay ikinahiya natin. Yan po ang dapat ninyong malaman. Bakit natin ikinahiya? Kasi nga, hanggang ngayon, ang ating mga utak, colonial mentality pa rin. Kasi nga, ilang libong taon na tayong kinolonya ng iba't ibang bansa. Kaya nga po, pag ating sarili, nahihiya tayo. Kaya nga ang ating curriculum, gaya-gaya, ulit-ulit, di ba? Pangungopya na lang palagi, paulit-ulit, pa-revise-revise. Walang permanenteng curriculum. Bakit ganun? Sa Department of Education. Papalitan na naman ang curriculum. Wala po talagang nangyayari sa bansa natin. Kaya nga po, ang inyong lingkod, kung ayaw nyo po ako na maupo na kung ano man po matataas na posisyon, I will accept that. Actually po, dapat noon pa, November 2024, ay principal na po tayo.
Kaya lang po, alam mo naman yung issue sa Palawan, SDO Palawan, no? Alam niyo na po, di ba? Kaya nga po, ang inyong lingkod, ang gusto ko po, nasa tamang proseso. Kung ayaw niyo naman ako, sige, tanggalin niyo ako. No problem. I will continue this. Tutuloy ko po ito, ang aking ginagawa. Kahit ako pa ang pinakamababang posisyon. Like Sir Benjo Basas. Sir, thank you po ha. Teacher 1 ng Teachers Dignity Coalition. Pero tingnan po ninyo, no? Gumagawa ng mabuti, gumagawa para sa kapakanan ng kanyang mga kapwa guro. Hindi puro payabang. Ay ako, masteral ako, doctorate ako, ganito, di ba? Kundi sila po ay gumagawa sang-ayon sa nararapat na gawin ng isang public servant. Kaya I am Nonong Revealer, hindi ako perfect na tao, hindi ako perfect na taga-DepEd employee. Siyempre po, minsan, may marami rin po talaga tayo mga kunting hindi kayang gawin as tao, di ba? Walang taong perfect po sa lahat, no? Pwede perfecto ka sa isang specific na emotional, intellectual, ano ba dyan, no? Physical, ganyan. Pero sa lahat po, i-compute mo lahat, nobody is perfect.